paglago kay Jesus. Yan po yung binasa po natin sa John chapter 15 verse 1 to 8 po. Sabi po dyan, ang paglago kay Jesus. Sabi po dito, bakit daw po maraming Kristiyano na hindi lumalago sa pananampalataya? Bakit daw po ba maraming Kristiyano, alam na nila yung salita ng Diyos, pero bakit maraming hindi nagtitiwala o hindi lumalago sa pananampalataya? Kaya tignan niyo po, siguro sabi niya, hindi lang kuryente yung problema ko. Tignan niyo po, ang sakit na siguro ng ulo niya, kakaisip na kanyang babayarin. Buti na lang Sister Karina, sabi niya kanina, may dumating. Amen? Amen? Sabi po, bakit po maraming Kristiyano? Yung nga po, minsan sa ganung paraan, yung wala kang pambayad, minsan yung pananampalataya natin hindi lumalago. Bakit po? Kasi naiisip natin, saan ba ako kukuha ng pambayad ng kuryente? Saan ba ako kukuha ng rento? So, ibig sabihin, minsan dahil sa hindi natin tayo ay nananampalataya sa Lord, minsan hindi tayo lumalago. Yun yung mga bagay na parang mga hadlang o yung parang maraming virus sa ating buhay kung bakit hindi tayo lumalago sa mga pamamagitan po ng mga bagay na dumarating o dinananas natin sa buhay. So kailangan, sabi nga po, kailangan lumago tayo sa ating Panginoong Jesus. Paano po yun? Diba sabi po kanina sa binasa natin kanina, sabi po doon, ang mananatili sa akin ay siyang, sabi po doon, ang mananatili sa akin ay magbubunga. Amen? So, ibig sabihin, pag tayo nanatili sa salita ng Diyos at ikaw ay nanampalataya, lalago ka. Kaya sabi nga po kanina, paglago kay Jesus. Ano ang hadlang na di paglago o pamumunga ng isang Kristiyano? Ano ba itong mga bahagay na ito na hindi tayo makapaglago o hindi tayo makapamunga? Kasi may mga bagay po, kasi sabi ko nga po, simpleng problema, wala ka lang pambayad ng kuryente, wala ka lang pambayad ng mga bagay-bagay sa inyong tahanan. Minsan yan ang nagiging hadlang kung bakit hindi tayo makapamunga, hindi tayo makapalago, kasi bakit hindi po umiiral sa ating yung pananampalataya. So sabi po dyan, ano ang hadlang ng di paglago o pamamunga sa isang Kristiyano? Sabi po dito, yan, nakikita niyo po yung picture na yan? Ano po yung nakikita niyo? Saging. Kasi sabi po dyan, kapag ang puno daw po ng saging, kapag inalis yung mga tumutubong maliliit. Di ba marami po yung parang maliliit na tumutubo? So parang wala daw kaagad itong puno to para sa kanyang bunga. Tama po? Di ba? Parang walang kaagaw daw po yung puno doon sa bunga na lumahalago. Kasi pag meron po kasing mga maliliit na tumutubo, may kaagaw. Tama po? So, ibig sabihin yan, tinatanggal. Sino ba nagtatanim ng puno ng saging? Lahat po kayo may saging. Ba't di po kayo magdala ng saging sa amin? Joke. Si Sisa, nagpaparinig ko. Kumakain naman po kami ng saging. And then, dito po tayo. Yan, syempre po, diba, sa isang puno ng saging, di ba marami po dyan na yung mga maliliit na tumutubo po. So, ibig sabihin, pag hindi natin tinanggal yun, naaagaw niya naaagawan niya ng vitamina, yung bunga. Kaya hindi nagkakaroon ng bunga ng maayos. So, ibig sabihin po niyan, kung kayo ang nagtatanim ng puno ng saging, so, ibig sabihin po niyan, puno ng saging, tinanim na, no? Yung puto pala ng saging. Yan, diba? So, ibig sabihin niyan, tinatanggal natin yung suwi. Yung mga bagay-bagay na yung mga lumilito na yan. Ano po ba ibig sabihin sa buhay po natin? Parang tayo yung puno ng saging. Yung puno ng saging, maraming mga suwi sa buhay natin. Suwi hindi po sawi. Baka nasabihin mo, sister, sawi na ako sa buhay ko. Hindi. Yung suwi. Ibig sabihin po yan, yung suwi na yon, ibig sabihin yun yung parang sa buhay natin, kung baga sabihin natin, yun yung mga bakterya. Ibig sabihin natin sa buhay po natin, yun yung mga bagay na lumulutang sa buhay natin kung bakit hindi tayo lumalago sa paglilingkod, kung bakit hindi tayo nakakapanampalataya sa Panginoon. So, ibig sabihin yan, kung ang isang puno ng saging tinatanggal yung mga maliliit na lumalabas na tumutubo, tinatanggal para walang kaagaw yung bunga. So, ganun din po sa buhay natin. Parang walang kaagaw si Jesus sa buhay mo, kapatid. Lahat ng suwi sa buhay mo, lahat ng mga hindi magagandang bagay sa buhay
buhay mo. Lahat ng virus, lahat ng bakterya, ano po ba yun? Problema, mga kaguluhan, yung mga bagay na hindi natin nauunawaan sa ating buhay. Para ikaw ay lumago sa ating Panginoong Hesus, para tayo ay patuloy na nanampalataya sa Panginoon, tinatanggal ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Amen? Para tayong isang puno ng saging. Maraming mga suwi sa buhay natin. Ulitin ko po, hindi sawi, kundi suwi. Tama po ba yung suwi? Tama po ba yun? Kasi naririnig ko lang po lagi sa loob na ko yun eh. Yun po, maraming mga bagay na parang hadlang sa buhay natin kung bakit hindi tayo makapaglago sa pananampalataya. Maraming hinahadlangan. Unang-unang hadlang na dyan, yung problema. Kung bakit hindi tayo lumalago. Ano pa po? Sabi ito, yan. We have to grow as a Christian. Sabi po dyan, we have to grow a Christian. Sinampol ko po ang isang baby, ang isang bata. Di ba ang isang bata, napaka-cute pag baby pa lang. Amen? Pero pag ganito na tayo, ano po sa tingin nyo? Po? Nakakatakot? Ang cute, hindi cute, cute. Tama po. Yan. So, ibig sabihin yan, we have to grow a Christian. In example ko po yung baby, yung bata, kapag hindi po nagmamature, hindi po natutuwa ang ama. O halimbawa, kayo po yung ama, pero tayo po yung ine. Diba? Halimbawa kayo yung ama, pag hindi nagmamature, yung anak mo, natutuwa ka ba? Hindi po, diba? So, ibig sabihin yan, ganun din po sa ating Panginoong Hesus. Pag ang ating Panginoong Hesus dati nang unang makita na at unang makilala na siya, baby pa po tayo sa paglilingkod. Baby pa po tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus. Pero pag umiral na sa'yo ang 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, pataas, at hindi ka gento ka lang din, hindi ka nagmamature, matutuwa po ba sa atin ang ating Panginoong Hesus? Hindi po. Kaya sabi dyan, kailangan, sabi nga, lumago tayo sa ating Panginoong Hesus. Kasi nga po, hindi magandang tingnan ng isang bata at lumaki ka na at hindi nakikita ang pagmamature mo, hindi matutuwa ka ma. Ano po ibig ko sabihin? Ang ibig ko po sabihin po dito, tayo po nakakilala sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, dapat habang tumatagal tayo sa Lord, dapat nagmamature po tayo. Para po tayo lumago, dapat nagmamature. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-mature tayo, brother and sister. Kasi pag hindi tayo nag-mature, hindi po matutuwa ang ating Panginoong Hesus. Tanungin nyo nga po, baby Christian ka ba? Baby Christian ka ba? Ano po sagot? Amen. May nag-amen. Yan. Ibig sabihin po, kailangan, bilang tayo ay naglilingkod na sa Lord, kailangan nagmamature na po tayo. Hindi tayo isang katulad ng lalaki na ito, nakapacifier pa. Gusto niyo po ba ganyan kayo nakapacifier? Na habang kami naglilingkod sa Lord, nakapacifier pa kayo. Maganda po ba tignan? Yan. Kailangan daw po mag-mature tayo. Ano pa po? Para tayo daw po mag-mature, kailangan hindi tayo katulad ng baby. Kailangan lumalago tayo. Ano pa po? Wow! Sino po naglalaro dati niyan? Lahat po tayo. Yan. So ano po ibig ko sabihin? Ang manika po, di ba, hindi lumalaki. Kasi bakit po? Wala siyang buhay. Tama po? Wala siyang buhay. So, ibig sabihin yan, hindi siya lumalago. Hindi siya namumunga. Hindi siya nag-grow kasi Barbie lang siya. Laruan lang siya. Plastic lang siya. Amen? Yan. Ibig sabihin, wala siyang buhay. Kaya hindi siya lumalago. Pero ikaw kapatid, may buhay ka. May hininga ka. So, dapat nag-grow tayo. Amen? So, ano ibig ko po sabihin? Ano po yung sa kabila? Tao. Tignan niyo po nagsimula sa baby, naging bata, naging teenager, naging kuya, naging tatay, at naging lolo na. So, ibig sabihin, bilang ito pong pinakita na ang hindi nagmamature daw po, katulad ng isang manika, kasi hindi siya lumalago. Bakit? Kasi hindi po siya totoo. Manika lang po siya, laro lang po siya. Wala siyang buhay. Pero ikaw, kapatid, dahil may buhay ka, dahil may hininga ka, na ibinigay ng Diyos sa iyo, at meron kang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo. So, dapat, nagsimula ka sa baby, naging bata, naging kuya, naging tatay, naging lolo. So, dapat
ano dapat lumalago tayo. Amen? Lahat dapat tayo ay lumalago. Bakit? Pag hindi ka lumago, parang katulad ka ng manika, walang buhay. Pero ikaw, kapatid na may buhay na ibinigay ng Diyos, so dapat lumalago tayo pagdating sa ating Panginoon Jesus. Amen? Dapat lumalago po tayo, hindi tayo manika. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo manika. Hindi tayo manika. Dapat lumalago tayo. Kasi sabi po dito, lahat ng may buhay, lumalaki o lumalago. Katulad ng puno, may buhay, lumalago, nagbubunga. Katulad po ng hayop, o niyo po tingnan yung katabi nyo, dito po yan. Yan, lumalaki yung hayop po, may buhay, kaya lumalaki. So, ganun din po ang isda. Hindi ko makita yung isda. So, ganun din po yung isda. Meron po siyang buhay, may hininga siya. So, lumalago po siya, lumalaki po siya. Tayo din pong mga tao na niligtas ng Diyos, na binigyan ng kaligtasan, na binigyan ng hininga ng Diyos, so dapat tayo ay lumalago. Amen? Sabi diyan, paano ba lalago ang isang Kristiyano? Sabi diyan, paano ba lalago ang Kristiyano? Paano ba tayo lalago? Sa anong mga bagay ba? Sabi po sa number 1, sa paglago po natin, kailangan para daw po tayo ay lumago, study the Word of God. May nag-aaral po ba sa salita ng Diyos? Amen, mahina. May tatanong na lang po ako. Sino po nagbabasa ng salita ng Diyos? Ulitin ko po, sino po ang nagbabasa ng Bible? Araw-araw? Biglang nawala lahat yung mga... Ulitin ko po, sino po dito ay nagbabasa ng Bible? Pakitaas po ang kamay. Yan. Taas po mabuti yung kamay. Yan. Ang taas-taas. Talagang nakikita ko talaga yung mga kamay mo. Kaya nga po ako nagsalamin para wala kayong kawala. Yan. Pero ang tanong po, araw-araw po ba? Ay, praise God, Lord. Masyado pong honest na. Kanina ang dami nagtaas eh. Yung sinabi ko araw-araw, nawala kahit isa. Lord, mahabaging Diyos, kahit isa wala. Bakit kanina lahat nagtaas, nagbabasa po kami ng Bible. Pero tinanong ko araw-araw, kahit isa wala rin nagtaas. So, kailangan po natin yan. Kung di mo po tayo araw-araw nagbabasa ng Bible, kahit ako po, aaminin ko po, hindi ako plastic. Tupperware lang po ako. O kaya orahan. So, ibig sabihin po yan, kahit man po ako, dumarating sa time na minsan tinatamad, lahat naman po tayo, lalo na ito umuulan. Sarap matulog, sarap kumain ng tuyo, ng with sinangag, with iklog. Nakalimutan na magbasa ng Bible. Kahit po, so alam niyo po, para daw po tayo ay lumago, kailangan natin study the Word of God. Kailangan daw po natin na tayo ay mag-aral sa salita ng Diyos para ikaw ay lumago at mamunga pagdating sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Mateo chapter 11 verse 28, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So anong ibig sabihin po niyan? Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So ibig sabihin, para daw po tayo lumago sa salita ng Diyos, ano man daw po yung mga bagay na nararanasan natin sa buhay, dahil sa pag-aaral mo sa salita ng Diyos, pag pinasan mo ang pamatok ng ating Diyos, tayo po ay magiging magaan sa mga bagay sa buhay po natin. So ano po ibig sabihin yun? Kasi pag nagbabasa po tayo ng words of God o yung salita ng Diyos, hindi po ba natin alam, pinapasan na natin yung pamatok o yung aral ng ating Diyos. Kaya ano po nangyayari? Nagiging malago tayo at nagiging mamunga tayo. Amen? Kasi kapag pinag-aralan natin yung salita ng Diyos, dapat isinasabuhay po yan. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, sino yung nagbabasa ng Bible? Lahat nagtaas. Pero sabi ko, sino po ba araw-araw na nagbabasa? Kahit isa wala, mahabaging Diyos. Yan. So, ibig sabihin, pag tayo po ay gusto nating lumago bilang isang Kristiyano, kailangan po kung ano yung nabasa natin sa salita ng Diyos, kailangan po yan isinasabuhay po natin. Kailangan ina-apply po natin yan sa buhay. Kumbaga parang isang beauty
So, ibig sabihin yan, gusto mo gumanda. So, dapat ganun din tayo. Para tayo ay lumago, ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. I-apply mo yun. Kung paano ko mag-apply ng cream lagi sa mukha mo para pumuti, dapat i-apply din natin araw-araw na magbasa ng Biblia. Isa pamuhay po natin yun para at least makita mo kung paano ka lalago. Kasi dapat lumalaki si Jesus sa ating buhay. Dapat si Jesus ang lumaki, hindi ikaw. Amen? Amen? Kasi sabi dyan, dapat lumalaki si Jesus at ikaw naman ay dapat lumiit. Amen? Kasi kung si Jesus po ay magiging maliit sa atin at tayo ang nagiging malaki, hindi po tayo ay lalago. So dapat sabi po dyan, dapat si Jesus ang lumaki sa buhay mo at dapat ikaw mismo ang maliit. Dapat si Jesus ang lumalaki. Sabi nga po sa John 3, chapter 30, sabi po dyan, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. So kanina sabi nga po, diba, dapat si Jesus ang lumalaki at ikaw naman mismo ang dapat ang lumiit. So ano po sabi po dyan, dapat siya ang maitaas. Itinataas po ba natin si Jesus sa ating buhay? Sinasabi diyan, dapat siya ang maitaas at ako naman ay ibaba. Kasi bilang tayo lumahalago sa salita ng Diyos at ikaw ay may buhay na ibinigay ng Diyos at ikaw ay lumalago, so dapat hindi na tayo ang nagiging mataas. Tama po? Kasi pag lumalago ka na at nagbabasa mo ng salita ng Diyos, dapat si Kristo na ang natataas sa buhay mo. Hindi na ikaw. Kailangan tayo mismo ay mababa na. Hindi na tayo magiging mataas kasi si Kristo na yung ipinamumuhay natin eh. At si Kristo na ang lumaki sa puso natin. Hindi si crush dapat ang lumalaki sa puso mo. Hindi dapat si husband. Hindi dapat ang anak, hindi ang trabaho. Walang iba para lumago ang isang Kristiyano. Kailangan mismo si Kristo ang nakaupo sa puso natin at ang salita ng Diyos ay nagiging malawak sa puso natin. Kasi sabi nga po, dapat siya ang maitaas. Tama po? Kasi ganito po yan. Minsan sa buhay po kasi ng isang Kristiyano o minsan sa buhay ng ibang tao, ganito po ang nangyayari. Minsan sa sobrang yaman, sa sobrang dami ng pera, sa sobrang parang lahat nakamtam niya na, nakalimutan niya ang ating Panginoong Hesus. Nagkaroon siya ng yaman, nagkaroon siya, naging sikat siya, di ba po? Pero minsan dahil nakakalimutan natin sa bagay, ang Diyos ang naibaba at tayo ang nagiging mataas. So dapat, bilang ikaw Kristiyano na lumalago ka sa ating Panginoong Hesus, dapat si Jesus ang lumaki sa iyo. Dapat ang salita ng Diyos ang lumalaki sa puso mo. Hindi yung mga bagay na nangyayari sa mundo. Hindi yung mga bagay na nakakamtan mo sa mundong ito. Dapat ang salita ng Diyos ang lumalaki sa puso mo, kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kailangan paupuin mo sa Jesucristo. Kailangan sa Jesucristo ang paupuin mo. Amen? Para daw po tayo lumago at mamunga, si Kristo dapat ang maitaas sa buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, sister, brother, si Jesus dapat ang mataas sa atin. At tayo naman ang ibaba. Amen? Para daw po tayo lumago, dapat si Jesus ang maging mataas at tayo ay bumaba. Sabi po sa pangalawa, self-denial. Para daw po tayo ay lumago at tayo ay mamunga, dapat magkaroon tayo ng self-denial sa ating buhay. Kaya sabi niya dito, wag na, kasi dinidinay niya na yung sarili niya eh. Kumbaga siguro alam niya na marami siya kakayanan, pero siguro sabi niya, tama na, awat na. Diba? Dapat sabi niya, kailangan self-denial. Kailangan mag-rely. Bakit po? Once na ang Diyos ang lumaki sa puso mo, once na ikaw ay lumalago at namumunga sa salita ng Diyos, marunong ka nang mag-self-denial. Amen. Totoo po ba? Amen. Totoo po ba? Walang maka-amen. Kahit ako po di maka-amen. Kasi totoo po yun. Kapag tayo po ay lumalago ng salita ng Diyos at si Kristo na ang naitataas sa ating buhay, dapat meron na tayong self-denial. Sabihin mo sa iyong sarili, self-denial. Self-denial. Sabi nga
po sa John chapter 15 verse 2, inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So ano po ibig sabihin po nito? Kailangan pag tayo daw po ay marunong mag-self-denial o dinideny na natin yung ating sarili. Bakit? Kasi pag may self-denial ka na, si Kristo na yung naitaas sa buhay mo. So ibig sabihin po niyan, inalis na niya ang bawat sangang nagbubunga at kanya namang pinuputulan. So ibig sabihin, yung dati na ating mga bagay sa buhay, na nagiging mayabang tayo, yung parang hindi tayo marunong tumanggap, hindi tayo marunong magpatawad. So ibig sabihin po yun, dahil naitaas na si Kristo sa buhay mo, inaalis na niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kasi yung pagmamataas sa atin, o hindi natin pagdidinay sa ating sarili, hindi tayo magbubunga, kapatid. Kumbaga, tinanggal na po ng Diyos yun. Yung salita ng Diyos na nagbunga sa iyo at lumawak sa puso mo, ang ginawa ng Diyos po din sa salita niya, para tayo po nagbunga, inalis ni Kristo. So, ibig sabihin, tanggalin mo yung mga bagay sa buhay mo, magkaroon ka ng self-denial sa sarili mo, para ikaw ay magbunga. Bakit? Kasi pag meron ka ng self-denial, inalis na ng Lord yung mga bagay-bagay sa buhay mo para hindi ito magbunga. Inalis na, sabi nga, inalis na ang bawat sang hindi nagbubunga. Alam ng Diyos, sa mga bagay na yun na meron tayo, hindi tayo magbubunga doon, kaya inalis po ng Diyos po yun. At kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa na ng lalong sagana. Ano po ibig sabihin dito? Di ba kanina po si Kristo na naitaas? Yung salita na ng Diyos na ipapamuhay po natin. Yung salita na ng Diyos yung nandito sa puso po natin. So, ibig sabihin, pag si Kristo na naitaas sa buhay mo, ano po ibig sabihin po nito? At kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ano po yun? Pag may tinaas mo na ang salita ng Diyos, si Kristo tinaas mo na, at nagkaroon ka na ng self-denial, alam mo ba kapatid, ano mang merong suwi sa buhay mo na tumubo o sumingit, alam niyo po ba kapatid, lilinisin ng Diyos yan. Bakit? Gusto ng Diyos magbunga ka. Kaya kailangan magkaroon tayo ng self-denial. Amen? Gusto ng Diyos magbunga tayo. Bakit? Pag nagkaroon ka ng self-denial sa buhay mo, sabi nga po dyan, upang magbunga pa ng lalong sagana. Ano yung sagana na yon? Lalago ka kapatid, lalago ka sa pananampalataya, lalago ka sa salita ng Diyos, lilinisin ng Diyos. Ano mang merong virus sa isip mo, ano mang gumugulo sa isip mo, tatanggalin ng Diyos ang bakit? Gusto ng Diyos, lahat kayo ay magbunga. Yung ba alam kapatid? Every time na ikaw nakikinig sa salita ng Diyos at naitataas si Kristo sa buhay mo at nagkakaroon ka ng self-denial sa buhay mo, hindi mo ba alam kapatid? Gusto pa ng Lord lumago ka ng lumago pagdating sa Kanya. Kaya ngayon ang ginagawa ng Diyos, inaalis niya ang problema, inaalis niya ang kaguluhan, inaalis niya ang kalamdaman. Yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Kaya sabi ng Lord, inalis na ang lahat ng mga suri sa buhay. Bakit? Gusto ng Diyos, mamunga ka, magamit ka, maitaas si Kristo sa buhay mo. Sabi dyan, Christ must be shown in our lives. Dapat si Kristo na. Sabi dyan, Christ must be shown in our lives. Si Kristo na. Sabi nga po sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Totoo po? Amen. Pakibasa nga po ng malakas. Gusto ko po kayo ang makabasa. Mababasa niyo po ba? Amen. Sige nga po, sa Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagkaloob ng kanyang sarili para sa akin. Dahil may self-denial ka, lumalago ka na, ano po sabi dyan? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon,
pananampalataya. Kung ano meron ka ngayon, bunga yan ng pananampalataya mo. Kung ano meron ka sa buhay ngayon, bunga yan ng pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? Alam niyo po, pag tayo nagkakaroon ng self-denial sa buhay po natin, nagbubunga po tayo. Yun po ang kagandahan na tayo po ay lumalago sa salita ng Diyos. Paano po ba tayo nagbubunga? Paano po ba tayo magbubunga po doon? Paano po ba gaganda ang ating buhay? Kasi inalis na ni Kristo eh. Once na ikaw nagkaroon ng self-denial sa buhay mo, inalis na lahat ni Kristo ng mga bagay na suwit sa buhay mo. So, ibig sabihin yan, nabuhay na ang salita ng Diyos sa'yo. So, ibig sabihin yan, bilang ikaw Kristiyano, nagkaroon ng self-denial, gumaganda na ang iyong pamumuhay. Paano po to? Hindi po itong kalasyaw. Paano po ito? Yan, katulad na lang po, halimbawa kay Caterpillar. Wala, ay gumana. Yan, halimbawa ko, di ba, pag tayo po ay nagkaroon ng self-denial na po, tayo po ay dating pangit ang buhay natin, pero tayo lumago sa salita ng Diyos para po tayo ay lumago at gumanda, para po tayong halintulad sa isang caterpillar. Sino po dito yung nakakita ng caterpillar? Diba po? Kung makikita natin, ang isang caterpillar ay napakapangit pag nasa kukot. Kadiri, kulubot-kulubot yung balat niya. Yan, hindi yan yung caterpillar. Yan. Diba po, diba? Kulubot, ang pangit po ng caterpillar. So, ibig sabihin po yan, sa umpisa ang pangit. Amen? Sa umpisa ang pangit, pero habang tumatagal, nagiging isang magandang paru-paro. Amen. Nagsimula sa pangit, pero pagdating sa huli, naging magandang paru-paro. Ano ibig ko po sabihin? Pag ikaw ay merong self-denial sa buhay mo, sister, ang pangit dati ng buhay natin eh. Sino po dito nagsimula sa Panginoon, ang ganda na ng buhay? Wala po, diba? Lahat ang pangit. Parang ang buhay mo dati nang hindi ka pa nakakilala sa Diyos. Parang ang buhay mo dati ay hindi pa tinataas ang salita ng Diyos sa buhay mo. Para kang caterpillar, kapatid. Ang pangit ng buhay natin dati. Ang pangit ang pinagdaanan natin dati. Pero dahil naitaas ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo, nagkaroon ka ng paglago sa salita ng Diyos. Nagkaroon ka ng self-denial sa sarili mo. So, ibig sabihin yung dating pangit na pamumuhay mo, pero dahil lumago ka sa Diyos, naging isang maganda ka ng paru-paro. Amen? Dati ang pangit ang buhay natin eh. Tama po ba? Sino po dati dito ang pangit ang buhay? Ako, tataas ko po yung sarili ko. Amen? Taas ko po yung kamay ko dyan. Dati ang pangit ang buhay ko. Pero nung nakilala ko si Kristo, naiiyak na naman ako eh. Kasi alam niyo po kung bakit. Alam ko po kung paano ako binago ng Lord. Alam ko po kung gaano kapangit. Baka mas pangit pa nga sa caterpillar yung pinagdaanan ng buhay ko eh. Kung bakit po ako nag-preach, kung bakit po ako nag-share ng salita ng Diyos, bilang ginawa ng Diyos sa dating pangit na buhay ko at binago ng Diyos, bilang pasasalamat, ito po ang ginagawa ko. Glory to God. Hindi ko po itinataas yung sarili ko, pero ang gusto ko lang po maitaas, yung dating pangit na buhay ko, yung dating kay pangit-pangit, mas pangit pa sa caterpillar. Pero alam niyo po, nang nakilala ko si Yesu Kristo at patuloy na lumago si Kristo sa buhay ko at ang salita ng Diyos ay lumago sa puso ko at yung mga bagay na kasalanan ko, natutunan ko na i-repent pagdating sa Lord. Lahat ng mga bagay na meron ako sa buhay, ginawa ko, binagyan ako ng self-denial. Ano po nangyari? Hindi man po ako mayaman, pero inalis ako ng Diyos sa pinakamaruming pamumuhay. Glory to God. Dati alam niyo po yung parang lubog na po yung buhay ko dati sa putik. Lubog na yung parang nasa kumunoy na ako eh. Lubog na ako sa kumunoy. Kumbaga, isang dulo na lang ng daliri ko na nakauslip po dun sa kumunoy. Pero nung nakilala ko si Kristo, nagkaroon ako ng self-denial para akong isang magandang paru-paro na tinago ng ating Panginoon Hesus. So kapatid, ganoon din tayo. Yung pangit na buhay mo,
Pero nung nakilala mo sa Jesucristo, pero yung time na lumago si Kristo sa buhay mo, nagkaroon ka ng self-denial, binago ka ng Diyos, nagkaroon ka ng magandang pamumuhay, kapatid. Amen? Amen po? Kasi ganun po ang Diyos. Once na nakilala mo siya, babaguhin niya anumang pangit na meron sa buhay mo. Lahat ng hindi magagandang pangyayari, lahat ng masakit na nangyari sa buhay mo, napakapangit, sabihin natin, napakapangit pa sa itsura ng caterpillar yung pinagdaanan natin sa buhay. Pero alam niyo po, pag si Kristo ang tinaas mo at lumago si Kristo sa buhay mo, para kang isang magandang paru-paro. Amen. Amen? Amen. Totoo po yun. Hindi ko po sasabihin sa inyo kung hindi ko po na-experience. Kasi ang buhay ko po talaga dati is patapon. Ang buhay ko po dati napakapangit. Kumbaga, isusumpa ako ng mga tao sa sobrang pangit ng pinagdaanan ko po sa buhay. Dahil laki po akong Manila, laki po akong Caloocan. Siyempre po, pag sinabing Caloocan sa Manila, ay laking kalokohan. Kung alam niyo po yung lugar sa Manila, sa Caloocan, laki po akong Caloocan. Sabi nga po, tawag po nila sa lugar namin, laking Caloocan, laking kalokohan. Puro kalokohan po yung ginawa ko. Napakapangit. Sobrang pangit po talaga. Isipin niyo na po yung pinakapangit. Yun po yun. Sobrang pangit. Pero alam niyo po, praise God, mahal tayo ng Diyos. Yung pangit na buhay mo, pinaganda ng Diyos. Yung dating lubog ka na sa kumunoy, hindi mo na alam, wala ka nang magagawa, hopeless ka na, gusto mo nang mag-suicide, pero pagka lumaki ang salita ng Diyos sa'yo at si Kristo ang nanahan sa'yo, gagawin ka ng isang magandang paru-paro, kapatid. Ano po ba yun? Gagawin tayo ng isang magandang paru-paro ng ating Panginoong Jesus pag ganito po tayo. Kasi ganito po yun. Halimbawa ko po, may isang bata po na nasa sa school. Itong bata to sa school, lagi niya nakikita ang isang hardinero na nagdidilig. Nagdidilig lagi ng halaman. So, paano po ba yun? Itong bata nito, hindi niya matiis kasi lagi niya nakikita yung hardinero. Lagi nagdidilig ng halaman. Isang halaman lang, isang portion lang yung dinidiligan niya. Pero yung dito, merong iba, hindi niya dinidiligan. So, itong bata nito, hindi siya nakatiis. Tinanong niya, sabi niya, Manong, bakit tuwing araw-araw na makikita ko po kayo every morning, pag ako'y papasok, nakikita ko, ang dinidiligan niyo lang, eto lang. Pero bakit dito hindi? Sabi ng bata. Pero alam niyo po, sabi po doon, sabi po ng hardinero, kasi eto mga tunay, eto mga plastic. Hindi totoo, artificial lang. So ano po ibig ko sabihin? Gagawin kang isang magandang paru-paro ng ating Panginoong Jesus kung tayo ay tunay na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Gagawin kang isang magandang paru-paro ng ating Panginoong Jesus kung isa kang tunay na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo po yung hindi totoo sa Lord, hindi niya po didiligan yun. Hindi po didiligan yun. Ano po ba yung didiligan? Hindi kanya pagpapalain. Amen? Kasi kapag totoo ka kay Jesus, dinidiligan niya tayo araw-araw. Bakit? Kasi maganda ka lang, isang maganda ka ng paru-paro eh. Ibig sabihin, binhago niya na yung buhay mo. Inalis niya na yung buhay mo. So, ibig sabihin, araw-araw kang didiligan ng Diyos ng salita niya. Kapag totoo ka sa salita ng Diyos, araw-araw ka niyang didiligan. Araw-araw ka niyang pagpapalain. Pagpapalain ka ng ating Panginoon Jesus, araw-araw ka bibigyan ng karunungan. At higit sa lahat, araw-araw ka niyang didiligan ng salita niya para lumago ka sa ating Panginoon Jesucristo. Lagi ka ang tao kapag lumalago sa ating Panginoon Jesus, lagi yan dinidiligan. Amen? Pero alam niyo po, may isang bagay. Ang isang tao kapag lumalago po sa ating Panginoong Jesus, binabato po yan. Kapag ikaw ay lumalago sa salita ng ating Panginoong Jesus, binabato po yan, inuusig po yan ng mga iba.
Example ko, di ba? Ang isang puno, kapag nabunga, ano po ginagawa? Binabato po, di ba? Para tatandaan ko po doon sa mga tarim kami po pag umahayo yan. Konting kwento lang po. Pag umahayo po kami sa mga tarim, umahayo po kami sa mga baryo, naghagandahan kami doon sa mga bunga. Pag walang may-ari, sinasabi namin, pengi pong mangga, gagawin po Sister Janelle, babatuhin niya. Gagawin po na yung mga kasama namin, Sister Shed, kukuha pa siya ng chinelas para batuhin. Ganyan kami kabait. Para lang gusto namin. Ganun po yun. So ano po ibig ko sabihin? Ang isang puno kapag nabunga ay binabato. So kapatid, kapag ikaw ay lumalago at ikaw ay namumunga, ganun din babatuhin ka, uusugin ka. Bakit? Kasi lumalago ka na sa salita ng Diyos eh. Kaya huwag kang magtaka pag may magsubok ka. Huwag kang magtaka pag may umuusig sa'yo. Bakit? Lumalago ka na sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ng iba, kailan ako nakakilala sa Diyos? Kung kailan nagpupuri ako sa Diyos, bakit puro problema yung dumarating? Bakit kapatid? Lumalago ka ni. Ang isang namumunga, binabato ng problema. Inuusig. Bakit? Lumalago ka na sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Si Kristo na ang naitataas sa buhay mo. Si Kristo na ang naitataas sa buhay mo kung bakit isang maganda ka ng paru-paro ngayon bilang isang Kristiyano. Dati masama ang pamumuhay, nakakilala kay Kristo, lumago sa salita ni Kristo, isang maganda ng Kristiyano. Lumalago ka na. Amen? Pag lumalago, binabato. Kapag binato ka, umuusik ka, bumabalik tayo sa caterpillar. Pero pag ikaw ay patuloy na mumunga at lumalago sa Diyos, babalik ka sa magandang paru-paro. Napakaganda na ibinigay ng buhay po sa atin ang Lord. Hindi natin, paano po ba yun? Nakakamangha. Kasi isipin niyo po, kapag lumago ka, binabato ka. So bakit yung pag-uusap na yung bumabalik tayo ulit sa caterpillar? Pero pag nananatili ang salita ng Diyos sa'yo, kahit bumalik ka sa caterpillar, kahit bumalik ka sa hindi magandang pamumuhay mo, pero ang Diyos na ito, patuloy na lalago sa puso mo, babalik ka sa magandang paru-paro. Kasi bakit? Hindi tayo laging nakatayo. Minsan nadadapa rin tayo. Minsan natatalisod din tayo. So dapat, para hindi ka madapa at hindi tayo matalisod, dapat ang salita ng Diyos ay lumalago sa ating puso. Kung ang una, sabi niya, mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa naman daw po, magkaroon tayo ng self-denial. So ibig sabihin niya, pagdating po sa pangatlo, Christ must be the center of your life. Dapat si Kristo na po ang center ng ating buhay. Sabi nga po sa John chapter 15, verse 7, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Dapat si Kristo na po ang center ng ating buhay. Siya na po yung center ng ating buhay. Kasi sabi nga po, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, matutupad iyon para sa inyo. So, ibig sabihin kapatid, kapag ikaw pala ay nananatili sa salita ng Diyos at ano man daw po hingin mo, ano man daw po hingin mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, matutupad iyon. So, dapat pala, para patuloy na mamunga sa ating salita ng Diyos, dapat manatili ka kay Kristo. Bakit? Siya yung tunay na puno ng ubas. So, dapat, kailangan patuloy tayong manatili sa Diyos. Sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pero sabi ni Kristo, ang sino mang manatili sa aking salita, ano man ang hingin niya, ano mang naisin niya, ano mang ipanalangin mo kapatid, kapag nanatili ka sa salita ng Diyos, matutupad iyon. Sino po ulit dito nagtitiwala sa salita ng Diyos? Lahat po tayo. Amen? So, ibig sabihin po niya, ano mang nais mo kapatid, matutupad yun. Sabi po sa Roma, chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng
ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Para po tayo ay manatili sa Diyos. At sabi nga po doon, ano daw naisin natin, ano mang naisin mo at panalangin mo sa Panginoon, matutupad din kung huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Matutupad lahat ang hihingin mo sa Lord. Ano mang ninanais ng puso mo, pag hindi ka na-compromise sa mundong ito, pag hindi ka nakikipag-compromise, hindi ka nakikiayon sa mundong ito, ano mang naisin mo, pag tinawag mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, matutupad iyon, kapatid. Amen? Kasi sabi diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi pag hindi tayo nakaayon sa mundong ito, si Kristo po ang nakasenter sa buhay natin. Kapag tayo po ay umayon sa mundo, hindi si Kristo yung focus natin. Sabi nga po, dapat nakapokus ka na sa mga bagay na gawain pagdating sa Lord. Kapag hindi ka na nakikiayon sa mundong ito, dapat nakapokus na tayo sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Focus na po tayo dun. Sabi nga, center dapat ng buhay natin si God. Amen? Dapat nabubuhay na ang salita ng Diyos sa iyo. Kapag ikaw ay hindi na nakiayon sa mundong ito, nakapokus ka na sa gawain ng Diyos at higit sa lahat, nabubuhay na sa iyo ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kapag sabi nga po, nabubuhay na ang salita ng Diyos sa atin. Bakit po? Kasi ganito po ginawa ni Joshua. Pakibasa po ng malakas. Huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Kapag nakapokus ka na sa gawain ng Diyos at nabubuhay na sa iyo ang salita ng Diyos, huwag mo nang kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ang salita ng ating Panginoong Hesus araw-gabi. Araw-gabi. Pero sabi ko po kanina, araw-araw wala. Pero sabi ng Biblia, araw-gabi. Sabi po dyan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. Kanina, ang tanong ko lang, araw-araw, wala na nagtaas. Pero sabi ng Biblia, sabi sa Joshua 1:8, araw at gabi. Mantalang ako, tanong ko kanina, araw. Pero sabi ng Joshua 1:8, araw-gabi. Sabi diyan, araw-gabi upang matupad ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ganun po pala yun. Sabi po diyan, kapag hindi natin kinaligtaan ang salita ng Diyos araw-gabi, sabi po diyan, magtatagumpay ang ating pamumuhay. Kaya pala ako may problema. Kaya pala ako walang pambayad ng kuryente. Kaya pala ako walang pambayad ng renta kasi nakaligta akong basahin yung salita ng Diyos. Sabi po diyan, araw-gabi. Nang dumaan ng bagyo, isang linggo rin po ba kayo hindi nagbasa? Ang sarap matulog kasi, alam niyo po, ito po yan. Dapat wag tayo sabi po diyan, dapat wag po natin kaligtaan. Kasi sabi po diyan, pag araw-gabi natin binasa ang salita ng Diyos, magtatagumpay tayo sa ating pamumuhay. Bakit po? Yan yung pangako ng Diyos eh. Doon tayo pagbubungahin ng ating Panginoon. Amen? So dapat sabi po diyan, basahin daw po araw-gabi yung salita ng Diyos. Kaya kung minsan, maraming tao, alam ko po ang Kristiyano hindi na naniniwala dito eh. Ewan ko lang kung meron pa, sabihin nyo lang po, itaas nyo lang po yung kamay. Kasi kapag sinabi po dito, araw-gabi, at sabi yan, huwag mong kaligtaang basahin ang
gabi. So, ibig sabihin, pag araw at gabi mong binasa ang salita ng Diyos, magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya lang po, maraming mga tao na minsan dito pa bumabase. Dito pa bumabatay sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Katulad na lang po ng horoscope. Ay, ano ba ako ngayon? Sagittarius? Ano ba yung nakalagay ngayon sa Sagittarius na to? Ano ba yung mga horoscope na yun? Virgo. Ano kaya Virgo ako eh? Ano kaya nakalagay dito? Ano kaya yung pamumuhay? Huwag na po tayo bumatay doon. Huwag na tayo bumasi doon. Dapat bumasi ka sa salita ng Diyos. Sabi niya nga, araw at gabi at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Huwag ka nang bumasi sa horoscope. Amen? Huwag ka nang bumatay doon kung ano yung kapalaran mo, kung ano yung magiging pamumuhay mo ngayon. At huwag ka na rin bumasi. Marami po dito sa mga Chinese. May Chinese po ba dito? Wala. Lahat tayo dugong Pilipino. Amen? So, ibig sabihin, meron pa po kasi minsan sa mga tao na bumabatay minsan sa lucky charm. Ay, bibili ako ng ganito, red perlas lucky charm ito eh. Ay, yung ano ba yun, yung beads na may ano nang in-check. Huwag po doon, yung jade, yan. Huwag po tayo bumatay doon. Bumatay po tayo sa salita ng Diyos. Sabi niya, pag araw at gabi mo binabasa ang aking kautusan, magtatagumpay ka ang iyong pamumuhay. Huwag na tayong bumasi doon. Huwag na rin po tayo bumasi sa ganyan. Alam niyo po yung ganyan. Oh, huwag po yun. Hindi pampaswerte yung kapatid. Pati yung palaka na merong subo-subo na pera sa bibig, huwag na po tayo bumatay doon. Bumatay ka na sa salita ng Diyos. Bumasi ka na sa salita ng Diyos. Bakit? Ang pangako ng Diyos, sabi niya, kapag binasa mo ang aking kautusan at pagpupulay-pulay mo ang alam mo, magtatagumpay ka! Magtatagumpay ang pamumuhay mo! Dapat alam mo kung ano yung bagay na nagagawa ng Diyos sa buhay mo. Dapat ang laman na ng ating bibig ang salita ng Diyos. Hindi na yung mga lucky charm, hindi na yung mga horoscope na yan. Dapat ang laman ng bibig natin, dapat ang salita na ng Diyos. Kasi dapat po, nagagamit na po yung ating labi sa salita ng Diyos. Paano po ba yun? Dati, tama ang bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Ako rin po dating ganun. Lahat naman po tayo siguro dumating sa ganung bagay. Kasi dapat ang laman ng bibig na po natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Example ko po, di ba dati tayong marites? Meron po ba? Ako dating marites, dakilang marites ako. Yan. Diba? Kasi dapat bilang ikaw na nagbubulay-bulay na salita ng Diyos, dapat ang laman ng iyong bibig ay salita na ng Diyos. Bakit po? Kasi lumago na si Kristo sa atin. Parang ako po dati, ako na lang po, alam ko mababait po kayo. Alam ko hindi po kayo marites. Ako lang po yung dakilang marites. Yan. Dati po ako kasi dati nang hindi ko po kilala ang salita ng Diyos at hindi pa po ako marunong magbasa ng salita ng Diyos. Dati po akong dakilang marites ng mundo. Alam mo ba? Alam mo ba, Beshi? Alam mo ba, si Gento yung boyfriend niya. Dati akong dakilang marites ng mundo. Pero ngayon, dahil ang salita ng Diyos, kung ikaw ay dating marites ng mundo, pero ngayon, pinagbubulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, dapat ngayon marites ka na ng salita ng ating Panginoon sa Kristo. Dating marites ka ng mundo, kapatid. So, dapat maging marites ka na ng salita ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga, pagbulay-bulayan, araw at gabi. So, ibig sabihin, kung paano palang alas 5 ng madaling araw, lilipat ka na sa bahay ni Kumare, magchichismis ka na sa kay Kumare, dapat ganun ka rin. Alas 3 pa rin ng madaling araw, dapat pumunta ka na sa bahay ni Kumare, sinishare mo na ang salita ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Marites ka na ng salita ng ating Panginoong Yesus. Magtatagumpay ka ang pamumuhay mo. Kapag araw at gabi mo, pinagninilayan ang salita
ng ating Panginoong Kristo. Di ba po? Ang pangit dati, marites ka ng buong mundo. Pero ngayon, napakaganda na, marites ka na ng salita ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan nga po natin ng ating Panginoong Kristo. Natatandaan ko nga po dati, ang laman ng bibig ko po araw-araw ay puro mura. Namumulaklak sa puro mura. Kahit na ganit po lagi sa akin si Pastor, wala ka nang ginawa kundi magmura ng magmura. Pero nakilala ko po sa salita ng Diyos. Puro praise the Lord na. Hallelujah na. Thank you, Jesus. Glory to God. Di ba po dapat ang nagiging buka ng ating bibig? Bakit? Lumalago ka na kay Kristo. Pero una, tayo na po mag-study sa salita ng Diyos. Pangalawa, self-denial. Pangatlo, ano po sabi po doon? Maging center ng ating buhay si Jesus. Pang-apat, let God use you. Sabi dyan, let God use you. Sabi po sa John chapter 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa ngayon kayo'y magiging mga alagad ko. So, ibig sabihin po niyan, sabi po dyan, napaparangalan daw po ang ating Ama kung tayo daw po ay sasaganang nagbubunga at sa ngayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung dati nga po ay marites ka ng mundo, dahil alagad ka na ni Kristo, dahil namunga ka na sa kay Kristo, so ibig sabihin yan, alagad ka na ng Diyos. Kung dati marites ka ng mundo, pero ngayon marites ka na ng salita ng ating Panginoong Jesus, so ibig sabihin po niyan, alagad ka na ng Diyos. Gusto niyo po ba maging alagad ng Diyos? Parang ang hila, gusto niyo po ba maging alagad ng Diyos? Ang hina, gusto niyo na po ba maging alagad ng Diyos? Hallelujah! Sabi mo ba, do not use God, let God use you. Amen? Kapag alagad ka na ng Diyos, dapat do not use God, let God use you. Kasi kapag ang isang tao po ay madaling mapagod, ang isang tao po na madaling mapagod, hindi niya na ipapagamit ang kanyang buhay. Ano po ibig ko sabihin? Sabi diyan, do not use God, let God use you. Ano po ibig ko sabihin? Kapag ang isang tao po kasi ay madaling mapagod sa nangyayari sa kanyang buhay, ayaw niyang ipagamit ang kanyang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod. Gusto ng Diyos ipagamit mo ang buhay mo. Kaya po yun eh. Kasi kapag ang isang Kristiyano ay madaling mapagod, ayaw niyang paghamit ang kanyang buhay. Pero, kapag si Jesus ang nasa loob ng katawan mo, kapag si Jesus ang nasa loob ng puso mo, alam mo ba kapatid, kailanman hindi ka mapapagod. Kung ang dati, nang hindi mo pa kilala ang Diyos, madali kang mapagod, ayaw mo paghamit yung buhay mo. Pero kapag si Kristo ang naupo sa puso mo, kapag si Kristo ang nasa loob ng katawan mo, alam mo ba kapatid, hindi ka mapapagod. Alam mo ang pagsubok, alam mo mga bagay na dumarating sa'yo, hindi ka mapapagod. Bakit? Kasi si Kristo na ang nasa katawan mo kapatid. Si Kristo na ang nagbibigay ng lakas mo. Kaya hindi na tayo dapat mapapagod. Sige na sa katabi, hindi na tayo dapat mapagod. May napapagod po ba? Siyempre nagpapagod po tayo sa gawaing bahay. Pero alam niyo po, paggamit sa buhay po natin sa Lord, dapat hindi tayo napapagod. Bakit? Kasi si Kristo na nasa loob ng ating katawan. Sabi nga po sa Isaiah chapter 40, verse 29 to 31, sabi po dito, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Sino po rin dito yung napapagod? Hindi po kayo napapagod. Paano po kayo palalakasin ng Lord? Lahat po tayo napapagod. Sabi po dito, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanulupaypay, ngunit muling lumakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila itatakbo, ngunit hindi mapapagod.
na napapagod din po kami. Yung time na napagod na po kami, hindi po yung napagod na parang aayaw na po kami. Hindi po. Hindi po yung parang napagod na iiwanan na namin ang gawain ng Diyos. Hindi po. Minsan napagod na po kami sa mga bagay na naranasan po namin sa buhay. Pero alam niyo po, ang Diyos po ay nagbibigay ng lakas. Pinabasa niya po sa amin yan. Tulad po tayo ng isang agila. Lumipad man ang lumipad, hindi tayo mapapagod. Natatandaan ko po yung itong Isaiah na to. Bigla pong may compose si Pastor. Yung time na po kasi dumadaan na po kami talaga. Halos parang pagod na kami. Parang minsan gusto na namin sabihin, ayaw na kami. Pero alam niyo po, merong binigay ang Diyos para maging kalakasan namin. Para muli po kami makatayo. Para muli kami makalipad muli. Alam niyo po, meron pong kinumpaw si Pastor ng kanta nito. Konti-konti lang po, naalala ko lang po, na ito yung naging kalakasan namin. Halos napagod po kami lahat. Kala namin wala na kaming pag-asa. Ilan na lang po kami natira. Iniwanan na po kami ng ibang kasama namin. Pero nang binigay ng Lord dito, sabi nga po, tayo ay parang katulad ng isang pakpak ng agila. Kahit tayo manlipay-fay, kahit tayo napapagod, kapag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, may panibagong sigla. Sige tayo po'y makakopo po sa presensya ng Lord. May panibagong sigla. Yun po yung time na sa simpleng awitin, sa simpleng compose ni Pastor Punyo, sa simpleng awitin na yun, doon kami muling lumakas. Doon yung parang nabuhay yung mga ugat namin. Parang lahat ng mga ugat na namatay at natuyo, muling nabuhay, muling nasariwa. Bakit? Pangako po ng Diyos yan eh. Para kang isang pakpak ng agila. Amen? Kasi po ang pakpak po ng agila, kahit lumipad po yan ang lumipad, hindi mapapagod po yan. Ang agila po kasi hindi po napapagod, sumasabay lang po siya sa hangin. Yung kanyang pakpak, isinasabay lang niya sa hangin. Sino po nakakita dito na lumilipad yung agila? Paano po siya po, diba? Parang nagsusui lang siya sa hangin. Sinasabayan lang po niya yung hangin. Alam niyo po ba kung ano sa buhay po natin yung hangin na yun? Ang hangin po na yun ay kumakatawan sa banal na espiritu sa buhay ng tao. Yung hangin na isang agila na nagsusway-sway lang siya, lumilipad lang po siya, sinasabay lang po niya yung hangin. Alam niyo po ba yung hangin na yun? Yun po ang kumakatawan po yung banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Kapag kasi sinabay mo yung buhay mo, na parang sinasabay mo lang sa swing ng hangin, anumang pagsubok na dumarating sa'yo, at kinakampay-kampay mo lang yung pakpak mo, hindi ka mapapagod. Kasi bakit, kapatid? Holy Spirit yun sa buhay mo. Holy
Holy Spirit. Kaya alam niyo po, ang isang Kristiyano dapat ipatangay niya ang buhay niya sa banal na Espiritu. Dapat wala tayong ibang gawin para hindi ka mapagod. Dumating man sa buhay mo yung mga bagay na akala mo na wala ng pag-asa. Pero sabi ng Diyos, ang nagtitiwala kay Yahweh ay may isang panibagong sigla. So, ibig sabihin, kapag sinasabay mo ang buhay mo sa flow ng Holy Spirit, hindi ka mapapagod. Bakit po? Ipatangay mo ang buhay mo sa Holy Spirit. Hayaan mo lang ang banal na Espiritu ang magdala sa buhay mo. Para kung napapagod ka, ang Holy Spirit ang magpapalakas sa iyo. Kapag nangihina ka, sumabay ka lang na parang pakpak ng agila. Ikaw ay isang agila na hindi napapagod. Alam niyo po ba, ang Holy Spirit ang mag-guide sa inyo. Malaking kumbaga po, ang Holy Spirit malaking tulong sa atin. Kasi pag tayo po nangihina, merong Holy Spirit na nagpapalakas. Kung bakit po na-compose po ni Pastor yung kanta na yun, kasi yung time na yun, that time na po, tagang hinang-hina na po kami. Pero dahil sa binigay ng Diyos, kahit tumakbo kami ng tumakbo, kahit lumipad kami ng lumipad, pero pag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, hindi ka mapapagod. Amen? Bakit? Kasi ang isda, kapag inalis mo sa tubig, namamatay po yan. Ganon din po ang Kristiyano. Alisin mo sa salita ng Diyos, hindi kayang mabuhay. Kung ang isda po, pag inalis natin sa tubig, mamamatay po. Parang tayo isang Kristiyano. Kapag tayo po ay inalis sa salita ng Diyos at hindi natin ipinatangay ang buhay natin sa Holy Spirit, hindi po natin kayang mabuhay. Bakit po? Sabi po dyan, ako ang puno, kayo ang sanga. Si Jesus ang puno, tayo po yung mga sanga. So dapat hindi nawawala ang salita ng Diyos sa atin. Dapat mananatili ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kung napapagod ka, kung nahihirapan ka sa mga bagay na problema mo na dumarating, andyan ang Holy Spirit. Ba't hindi mo ipatangay sa Holy Spirit kung anong meron sa buhay mo? Kasi bakit? Isa tayong agila. Hinalintulad tayo sa agila na kahit kung lumipad na lumipad sa himpapawid, hindi ka mapapagod. Ano po yun? Kapag ang buhay mo ay nakakonek sa salita ng Diyos, kapag ang buhay mo ay nakakonek sa Holy Spirit, anumang kampay ng iyong pakpak, tumakbo ka man ng tumakbo, lumakad ka man ng lumakad, hindi ka mapapagod. Bakit? Sabi po dyan, kapag ang isang Kristiyano ay tinanggal ang salita ng Diyos, hindi kayang mabuhay. Ganun po ba tayo, mga kapatid? Kapag tinanggal po ba sa atin ang salita ng Diyos, mabubuhay po ba tayo? Hindi po. Bakit? Kasi si Kristo po ang puno ng ubas at tayo mga sanga. So, ibig sabihin po yan, bilang isang sanga, hindi tayo mamumunga, hindi tayo magiging matibay kung ang mismong puno ay nakahiwalay tayo. So, ibig sabihin po niyan, siya ang puno ng ubas, so dapat tayo mga sanga ay patuloy nakakunik dun po sa branches. Doon sa katawan ng puno, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon Jesus. Kaya kung nangihina ka, dumikit ka lang sa salita ng Diyos, kapit ka lang kapatid. Makikita mo, pagtatagumpay ka ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Ang isang Kristiyano kapag tinanggal ang salita ng Diyos o kapag tinanggal si Jesus sa buhay niya, hindi niya kaya. Amen. Amen. Sige, tayo po tumayo po sa presence ng ating Panginoong Jesus. Para ikaw ay lumago, para tayo ay lumago sa pananampalataya, dapat lagi tayo nakakabit sa puno. Walang iba kundi kay Jesus. Kasi kapag tinanggal sa atin ang salita ng Diyos, hindi natin kaya. Kasi dati na tayong namuhay nang wala ang salita ng Diyos, na hindi natin alam kung saan makakarating ang ating pamumuhay. Yung time na dati natatandaan ko, wala po akong alam sa salita ng Diyos at hindi po ako nakakunik sa salita ng Diyos, ang buhay ko po talaga ay patapon. Sabi ko nga po, ganun pala yun. Kapag
wala palang salita ng Diyos sa'yo, walang nag-guide. Lahat gusto mong gawin kahit mapahamak ka. Pero yung time mo nakilala ko si Jesus, yung salita ni Jesus, nasa puso ko at sinapuso ko, alam mo po, yung mga bagay na pangit na ginagawa ko, hindi ko na po ginagawa. Kung bakit natutunan ko po mag-share ng salita ng ating Panginoong Hesus. Natatandaan ko po dati, nang hindi ko po kilala ang salita ng Diyos, hiwalay pa ako sa salita ng Diyos. Merong awit na parang ipinasabi sa akin ng Lord, hintay na ako'y umaatin pa lang. Sabi po dun sa lyrics ng awit na yon, parang sabi po dun sa awit na yun, sa lyrics po ng awit na yun, parang doon nagkaroon ng connect ang puso ko at espiritu ko sa salita ng Diyos. Yung sabi po dun sa awit na yun, na naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi alam kung saan tutungo. Totoo po yun. Naglalaro sa hangin ang buhay natin. Hindi natin alam kung saan tutungo kapag wala ang Holy Spirit sa buhay mo. So dapat tayo po ay nakakilala sa salita ng Diyos. Dapat po yan, nakakunig na tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga po, parang alon sa dagat kapag dumating sa atin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ipaawitan po natin ang ating Panginoong Jesus.
Iniligtas mo kami, Lord. Kailanman, Lord, hindi kami mapapagod para sa iyo. Kailanman, Lord, hindi ka napagod sa amin. Kaya, Lord, narito kaming mga anak mo. Kailanman, hindi mapapagod sa iyo. Manghina man kami, Lord. Ikaw ang magpapalakas sa amin. Lumating man, Lord, na manghina ang aming espiritu. Palalakas mo kami. Mananatili kami sa salita mo. Mananatili kami sa nakakain mo. Nakain mo kami sa salita mo. Nakain mo kami sa presensya mo. Holy Spirit! Remember the Holy Spirit! Mananatili kami sa Holy Spirit! Yes, Lord! Salamat, Lord! Salamat sa paggabay mo sa amin. Dumarating yung time minsan, Lord, natitinay ka na namin sa aming buhay. Pagkus, Lord, dahil dumarating minsan sa kahinaan namin. This time, Panginoong Isus, dumating man sa buhay namin nang manghina kami. Dumating man sa buhay namin na napagod na kami. Pero Panginoong Isus, never kami bibitaw sa iyo. Never kami lalayo sa iyo. Never kami lalayo sa iyo, Lord. Never namin iiwalayan ang salita mo, Lord. Hindi kami lalayo. Focus, Lord. Mas lalo na kami palalaguin. Mas lalo kami magiging matibay sa salita mo. Salamat! Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat sa iyo, Lord. Salamat, Lord. Tunay nga po, sabi mo, God, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Lord, nananatili kami sa salita mo. Nananatili kami, Lord, hanggang wakas sa pagdating mo, Panginoon. Mananatili kami sa iyo, Panginoon, na hindi napapagod. Bagus, Lord, para kaming isang pakpak ng agila na hindi napapagod, Panginoon Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Sa bawat pagod ng aming espiritu, Lord, ang salita mo, Lord, ang aming pinanghahawakan. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Ano man, Lord, ang mga daing ng aming mga kapatid, Lord, sa buhay. Ano man mga dinanas nila, mga problema sa kanilang buhay, Lord. Lord, ipakita mo sa kanila, Lord, na pag kami ay hindi umayon sa takbo ng mundong ito, Panginoon. Lord, sabi mo yan, Lord, pangako mo yan, Lord, pagtatagumpay ang aming pamumuhay. Hayaan mo, Lord, na ipamalita namin ang salita mo sa maraming tao, Panginoon. Makikita namin ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa salita. Salamat sa pagpapatibay. Salamat sa pagpapalakas. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming kalakasan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hayaan niyo po, Lord God, sa aming pag-uwi, Panginoon. Ikaw ang mag-ingat sa amin, Lord, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan. Ang bawat isa, Panginoon, iingatan mo, Lord. Maging mga sasakyan na aming gagamitin, Lord. Iingatan mo ito, Panginoong Lord, sapagkat sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord, kiniklaim na namin, Panginoon, Lord, na tatanim sa aming puso ang salita mo. Higit sa lahat, Lord, ipamamalita na namin ang salita mo sa maraming tao, Panginoon Jesus. Salamat po ng marami sa iyo, Lord. Sa iyo po kami, Lord, nagbabalik ng pabulit pasasalamat. To God be the highest glory.